Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gulo. Halos sa sandaling si Han Sanchen ay sumugod sa hadlang, ang mga bula ng dugo sa dagat ng dugo ay naging mas madalas. Boom! Sa isang malakas na ingay, sumabog ang buong dagat ng dugo, at isang behemoth ang sumugod mula sa dagat ng dugo, na direktang tumama kay Han Sanchen. Ano? Dugo pagong. Nang makita niya ang bagay na iyon, ang pangalawang kapitan ay sumigaw sa gulat. Halos kitang-kita sa kanyang mukha ang takot. Dugo pagong. Nang makitang ang reaksyon ng ikalawang kapitan ay masyadong nakakasindak at napakalaki, hindi napigilan ni Ivory na magtanong kaagad. So what about the blood turtle? Di ba may dragon ka dyan dati? Grass, nakipagdeal tayo sa dragon, bakit tayo takot sa pagong? Tsaka ang asawa natin ang nag-aalaga sa dragon, at doble ang mahal ng ating Panginoon kaysa sa asawa niya. Marami pang makapangyarihan, ang isa ay pataas at pababa, hintayin mo na lang ang magandang balita sa round na ito. Naiinis na sabi ni Daoskar. Diretso lang na sinira ni Han Sanchen ang harang, na naging dahilan para mas kumpiyansa ngayon si Scar, na labis na hinahangaan si Han Sanchen. Natural na nanunuya siya sa sinabi ng pangalawang kapitan at nataranta. Ang pangalawang kapitan ay tumingin sa walang kabuluhan na si Scar ay hindi umiling, at ang nakatagong dragon ay isa lamang dragon spirit na ipinatawag ng ating mga matatanda. Wala man lang itong nilalang, tulad ng likas na katangian ng isang tao na nag-aanyaya sa isang Diyos sa itaas na bahagi ng katawan. Wala itong tunay na lakas ng katawan, at medyo mahina ito. Kapag nasira ang depensa, mabilis itong mawawala. Kaya, hanggat nakatagpo ka ng isang talagang makapangyarihang master, ang kahulugan ng Hidden Dragon ay hindi ganoon kaganda. Ngunit iba ang pagong sa dugo. Ito ang pangunahing katawan, at ang lakas nito ay napakalakas. Gusto pa ring tumanggi ni Daoskar, ngunit pinigilan na siya ni Ivory ng maaga. Naglaro siya laban sa Hidden Dragon, at syempre alam na alam niya ang lakas at pangunahing sitwasyon ng Hidden Dragon. Sa simula, ang dahilan kung bakit alam niya na ang Hidden Dragon ay hindi kumbinsido ay dahil sa proseso ng pakikipaglaban, natuklasan niya na ang Hidden Dragon ay hindi isang tunay na nilalang. Kaya naman naglagay sila ng taya para subukang muli. Alam niyang tiyak na papayag si Hidden Dragon. Ngunit ngayon na sinabi ng pangalawang kapitan na ang pagong ng dugo ay isang tunay na nilalang, anuman ang mangyari, ang kahulugan ng bagay na ito ay naging ganap na naiiba. Gusto kong tanungin ka, alin ang mas makapangyarihan, ang pagong sa dugo o ang nakatagong dragon? Sabi ni Ivory, Dragon is the head of all things, kailangan mo bang magtanong? Ma'am, naputol ang peklat, hindi. Ang pangalawang kapitan ay umiling, hindi iyon ang paraan upang maunawaan ito. Ang dagat ng dugo ay ang huling anting-anting ng mga ugat ng dragon, at ang buong dagat ng dugo ay kakaiba rin, na may maraming mga pagbabago. Kung may lumapit sa dagat ng dugo, ang dagat ng dugo ay agad na magbubunga ng mga nagtatanggol na halimaw. Mayroong 72 uri ng mga halimaw, na ang bawat isa ay napakalakas at mabangis. Hindi lamang sila ang may kapangyarihan ng katawan, ngunit higit sa lahat, sila ay nababad sa dagat ng dugo sa loob ng mahabang panahon, at ang kanilang mana ay malakas. Mayroon silang mga ugat ng dragon bilang suporta sa enerhiya, at ang kanilang lakas ay higit pa. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa kategorya sa 72 halimaw. Sila ay lubhang mabangis, barbarica at dominanti. Minsan sinabi ng matanda na ang sinumang Class A na halimaw ay higit na nakahihigit sa mga nakatagong kaluluwa ng dragon sa labas. Maaabot pa nito ang kapangyarihan ng hindi bababa sa 4 na nakatagong kaluluwa ng dragon.
Napakunot ang noo ni Ivory, at hindi niya napigil ang pagpawisan si Han Sanchen. Ang pagong ng dugo ay isang Class A na halimaw, hindi ba? Kung ikukumpara sa pinagsamang lakas ng apat na nakatagong kaluluwa ng dragon, si Ivory, na nakipaglaban sa isang nakatagong kaluluwa ng dragon, syempre, alam mo kung gaano kalakas ang kanyang katawan, syempre. Alam mo kung gaano kalakas ang kanyang katawan, syempre, ang kanyang buong lakas, halos hindi tatanggihan ang isa, at kung haharapin ni Han Sanchen ang apat sa parehong oras, kahit na si Han Sanchen ay talagang malakas, ngunit, pero kailangan niyang pabayaan ang mga tao na mag-alala tungkol sa kanya. Hindi. Ang pangalawang kapitan ay umiling muli, at tumingin kay Ivory. Ang pagong na may dugo ay hindi kabilang sa mga unang klaseng halimaw. Na nakaramdam ng kaba, nagulat si So. Hindi ko napigil ang mapatawa. Tuldok, tinakat mo lang ako. Kung hindi Class A, hindi madali ang Class B at Class C para sa ating pinuno. Hindi man lang nakahinga ang pangalawang kapitan, at binigyan ng masamang tingin si Scar. Wala sa kategoryang B at C ang Blood Turtle. Ano ang ikinatutuwa mo? Ano? Nang marinig ito, hindi lang si Scar ang biktima na nabuli, natahimik sandali, ngunit maging si Ivory na nasa tabi niya ay nalilito rin. Wala sa B at C, at hindi sa A. Ano ito? Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi kaya kusang lumabas ang dugong pagong. Sumimangot si Scar, labis na naguguluhan. Marahan ding tumanggo si Ivory. Oo, hindi mo ba nabanggit ang 72 halimaw? Bakit? Umiling ang pangalawang kapitan, ang pagong na may dugo ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Sa ganitong paraan, maaaring mas madali para sa iyo na maunawaan. Ang 72 ay 72 individual, ngunit ito rin ay isang buo. Sa madaling salita, ang Blood Turtle ay isang complex ng 72 halimaw. Isang complex ng 72 halimaw. Dinilat ni Ivory ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin sa pangalawang kapitan. Hindi rin umimik si Scar. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, gulat na gulat siya. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Antong hininga, ang pangalawang kapitan ay umiling, ito ay literal na nangangahulugan na ang 72 halimaw ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang halimaw na tulad ng dugong pagong. Actually, in theory, hindi naman dapat. Ang pagong ng dugo ay halos ang pinaka-pervert na pag-iral, ngunit dahil ito ay masyadong pervert, ang pagkakataon na lumitaw ito ay napakaliit na ito ay halos balewala. Hindi ko alam kung sasabihin ko na maswerte o malas si Han Sanchen. Maaring makakuha ng ganoong pinakamataas na premyo. Si Ivory ay suray-suray, ang kanyang katawan ay halos hindi matatag. Dati, naisip niya na kahit na makilala ni Han Sanchen ang isang Class A, magiging napakahirap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito, ang dugong pagong ay bumaba pa ng mabangis. Direktang dinobol nito ang napakataas na antas ng kahirapan ng ilang beses. Ito ay hindi na matatawag na walang katotohanan, ito ay, anong dapat kong gawin? Si Ivory ay lubos na nababalisa. Gaano man kalakas si Han Sanchen, ngunit, kung haharapin niya ang ganoong nakakatakot na kaaway, imposibleng makapagpahinga si Ivory. Sa mundong ito, napakaraming bagay na hindi alam, tulad nga ng kasabihang, may mga tao sa kabila ng tao, at may langit sa kabila ng langit. Walang nang ahas na sabihin na siya ay walang talo. Antong hininga ang pangalawang kapitan, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Mayroon lang siyang dalawang pagpipilian. Alinman sa direktang talunin ang pagong ng dugo at basagin ang mga ugat ng dragon. Natural, lahat ng krisis ay malulutas. O, quit the blood sea. Bagamat ang dugo pagong ay napakalakas, sa husay ni Han Sanchen, hindi malaking problema ang umatras at umalis. Pero alam mo rin na may dinala ang matanda dito. Sa oras na iyon, malamang na walang paraan si Han Sanchen. Sa ibabaw, tila may dalawang sitwasyon, ngunit pagkatapos ng maingat na pagkilala at maingat na pagsasaalang-alang, tila si Han Sanchen ay walang ibang paraan maliban sa basagin ang pagong ng dugo at basagin ang ugat ng dragon. Alam na alam ni Ivory ang resultang ito. Hindi siya nagsalita, dahil alam na alam niya kung ano ang pipiliin ni Han Sanchen. Kahit na ito ay ang aking sarili, natatakot ako na ito ay ganap na imposibleng bumalik.
Napapaligiran ng napakaraming lalaking nakaitim, imposibleng may manguna sa kanila na matagumpay na lumabas. At saka, kahit na magtagumpay sila, ano ang dapat gawin ng mga inosenteng babaeng iyon? Paano ang mga tao ng Sky Demon Fortress at ang Polar Bear Legion? Mamamatay sina Han Sanchen at Ivory. Namamatay din yang mga yan. Lalala lang ang mga bagay. Tutulungan ko siya. Nagpa siya si Ivory. Dahil walang ibang pagpipilian ang posible, ang kanyang pinili ay simple. Mabuhay at mamatay kasama ng iyong asawa. Hindi. Ang pangalawang kapitan ay nagmamadaling tumayo sa harap ni Ivory. Bakit? Buhay pa ang dagat ng dugo, at bawat karagdagang tao ay lilikha ng bagong pagkakataon. Ibig sabihin, kung pilit kang sasali, isa pang halimaw ang lilito sa dagat ng dugo. Kung sinuswerte ka, isa ka lang halimaw na Class C. Makakatulong ito sa kanya ng kaunti. Pero kung hindi maganda, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Kung Class B ito, maaaring hindi ito makatulong, ngunit ang Class A ay katumbas ng pagdaragdag ng hamog na nagyelo kay Han Sanchen. Kung ang parehong mag-asawa ay malas, isa pang pagong ang darating. Sa pagkakataong ito, marahil ay hindi na kailangang maglaro si Han Sanchen, at ang paghihintay na mamatay sa pwesto ay marahil ang tanging pagpipilian, wala siyang maitutulong, manood lang siya ng walang magawa, Ivory. Si Ivory ay maraming bagay na gusto niyang sabihin kay Han Sanchen, ngunit sa huli, mababawasan lamang ang mga ito sa dalawang salita, halika. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, marahil, sa kanyang puso sa sandaling ito, ang dalawang salitang ito ay kumakatawan sa kanyang pagpupursage, at kumakatawan din sa kanyang tiwala at paghihikayat kay Han Sanchen. Sa kalangitan sa itaas ng dagat ng dugo, nakasimangot si Han Sanchen sa oras na ito. Bagamat nang biglang sumugod ang dugong pagong mula sa dagat ng dugo, naramdaman na niya na may mali, kaya umiwas siya ng patagilid. Ngunit sa sumunod na segundo, mabilis na tumalikod ang dugong pagong at pinatay si Han Sanchen. Matapos umiwas muli ni Han Sanchen, ang taong ito ay dumiretso sa dagat ng dugo at hindi na muling nagpakita. Si Han Sanchen ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Parehong ang kanyang intuition at ang aura ng halimaw ay nagsabi kay Han Sanchen na ang lalaking nasa harapan niya ay lubhang nakakatakot. To do quit. Kung mas kalmado ang dagat ng dugo, mas matindi ang panganib. Habang nakatitig sa dagat, tahimik na pinalipad ni Han Sanchen ang kanyang katawan ng mas mataas, at sa parehong oras, ang itim na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalat ng ligaw. Kung may mali, makakaiwas at makakapagtanggol si Han Sanchen sa tamang panahon. Umuungol. Biglang sumugod muli ang dugong pagong mula sa kalmadong dagat ng dugo, at ang malaking katawan nito ay sumugod patungo kay Han Sanchen sa napakabilis na bilis. Skyfire. Sa pamamagitan ng soft drink, direktang nakakabit ang Skyfire sa Jade Sword at pinatay ang Blood Turtle. Makatuwirang dapat na muling ipagtanggol ni Han Sanchen para sa kapakanan ng pagkamahinhin. Kung tutusin, hindi niya alam ang lakas ng kalaban, at may dagat ng dugo upang takpan ito. Napakahalaga para sa magkabilang panig na malaman ang ilalim na linya. Ngunit si Han Sanchen ay walang gaanong oras para maghintay. Alam niyang kailangan niyang alisin ang gulo sa lalong madaling panahon. Si Pilyu, ang Skyfire ay pag-aari ni Yang, at si Han Sanchen ay hinihimok din ng enerhiya ng Yang. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na lubhang mabisa sa pagharap sa gayong yin at masasamang bagay. Ngunit laking gulat ni Han Sanchen, nang ang palaging walang talo na si Chunwo ay umatake sa kalaban, ibinuka ng kalaban ang kanyang bibig at lunukan ito ng buo. Ito, natigilan si Han Sanchen. Napatulala din si Ivory, anong klaseng kapangyarihan ito? Ilang tao ang kailangang umiwas sa pag-atake ni Han Sanchen. But it's fine if this guy's not avoid it, pati depensa parang pabaya. Fang Fo, laruan lang ang atake ni Han Sanchen sa harapan nito. Nang sila ay tulala, ang bibig ng dugong pagong ay ilang beses na umimik, si Fang Fo ay ngumunguya ng Jade Sword na parang molar stick. Puff, diretso niyang sinalpak ang espada, at ang Jade Sword ay agad na nagdala ng malaking pulang hangin upang salakayin si Han Sanchen sa kabilang direksyon. Si Pilyu, diretsong sinaksak ni Yuj Ian mula sa tagiliran ni Han Sanchen at dumiretso sa langit. Sa sumunod na segundo, hamampas din ang pulang hangin patungo sa kanyang mukha.
Nakaramdam si Han Sanchen ng matinding baho na halos magpaluha sa kanyang mga mata, ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ito, kundi ang malakas na tulak at kinakaing unti-unting kapangyarihan ng hanging ito, na pumipigil sa Buddha na patayin siya. Ganap na isinama ni Han Sanchen ang general. Direktang pinakilos ni Han Sanchen ang itim na enerhiya para lumaban. Itim na hangin at madilim na pulang hangin ang humarap sa gitna ng hangin. Sandian, ingat ka, nag-aalalang sigaw ni Ivory. Halos kasabay nito, ang pagong na may dugo ay sumugod patungo kay Han Sanchen. Oops, sumimangot si Han Sanchen, at halatang huli na para makatakas. Pinakilos niya ang kanyang isip, at sa loob ng limitasyon, natapos niya ang isang imposibleng pag-iwas, ngunit ito ay halos pareho sa huling pagkakataon, bago siya magkaroon ng oras upang makahinga, muling tumalikod ang kalaban at sumugod sa kanya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Katatapos lang niya sa kanyang matinding pag-iwas, at ngayon, imposible na para kay Han Sanchen na subukang umiwas muli. Sa makatuwid, para kay Han Sanchen sa ngayon, halos wala siyang pagpipilian. Ano pa ba ang magagawa niya bukod sa head-to-head confrontation? Dahil no choice, ipaglalaban kita hanggang dulo. Direktang binitawan ni Han Sanchen ang ideya ng paglaban, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya, napapaligiran ng itim na enerhiya, direktang hinugot ni Han Sanchen ang palakol na pango. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!